Pinoy Love Story Series. Didn't I tell you that I don't want to see you hanging around with other men? Napasiksik ako sa dulo ng kwarto niya at nagmamakaawa siyang tiningnan. Third, we're just friends. Shit, he hold your hand. Napapitlag ako sa sobrang gulat. Lala ko pang siniksik ang aking sarili sa dulo ng kwarto niya dahil mukhang papatay na siya sa itsura niya. Normal lang naman yun sa magkaibigan. For you, it's normal. But for me, it's not. Didn't you see how he looks at you? It's freaking obvious and you didn't notice that? He will steal you away from me, Riley. He will steal you. Mabilis siyang lumayo sa akin at kinuha ang nakatago niyang barel. Nanlaki ang mata ko sa gulat at takot. Baka kung anong gawin niya kay Luis. Dali-dali akong tumayo kahit nangangatog na ang mga tuhod ko. At agad siyang niyakap mula sa likuran. Napatigil naman siya sa paglalagay ng bala. I love you, Third. I love you. Even if he plans to steal me, I won't go with him. Dito lang si Riley sa tabi ni Third. Mahal na mahal ni Riley si Third. Hindi kita iiwan. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Para siyang bata sa sobrang amo ng kanyang mata ngayon. Hindi katulad kanina na parang kahit anumang oras ay papatay na. Really? Tumango-tango ako kahit naiiyak na ako sa takot. Yes, just please, put your gun down and let's leave. Para siyang batang tumango-tango at ninitian pa ako ng matamis. Binaba niya ang baril niya at hinila ako pahiga sa king-size bed niya. Nang makahiga na ay agad niyang siniksik ang mukha niya sa leeg ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Na parang ayaw na akong pakawalan. Nanginginig naman ang kamay kong niyakap ko siya pabalik at hinimas-himas ang kanyang likod. Love ni Third si Riley. Malambing na bulong ni Third sa akin at dinampian ng magagaang halik ang aking leeg. Napatakip naman ako ng aking bibig at tahimik na umiyak. Hindi naman kami ganito noon eh. Nung una, private nurse niya lang ako. Nasa rest house kami ng 2 buwan ni Third na pagmamay-ari nila kasama ang iba pang sub-nurse. Third's parent decided to isolate him because of his condition. Lumalala na daw kasi ang pagkamainitin nito ng ulo at nagkakaroon na ng problema sa ugali nito. Ayos pa naman ang pagkikitungo niya sa akin. Hindi pa naman siya ganito. Pero nung matapos ang 2 months isolation niya ay nakauwi na ulit sa mansyon nila ay bigla na lang itong nagwala. Dahil napakinggan nitong gusto akong pormahan ang kanyang pinsan. Binugbog niya ang pinsan niya at halos maghingalo na ito. After that incident, Third became so possessive when it comes to me. Pinilit niya pa ang parents niyang maging private nurse niya ulit ako. At sa lahat ng lakad niya ay lagi niya akong kasama at hindi hinahayaang mawala sa paningin niya. Dinaig ko pa ang sekretary niya dahil 24 hours niya akong kasama. Noong una ay pinapabayaan ko lang ito dahil baka may gusto lang sa akin ito. Pero nagsimula na niya akong ikulong. Hindi pinalabas at takot na maagaw ng iba. And an idea pops on my mind. He has the psychotic obsession in which he is obsessed with one thing or person. He will do anything just to have that thing or person. Anyone who touches, it will die. He has this urge to kill when his obsession is being touched. Akin ka lang, Riley. Akin. I am Riley Villafuerte, 25 years old, and I am nursing the psychopath. Alastair Wilson III. The guy who has the psychotic obsession. And his obsession is me, Riley. Anong aral ang natutunan mo base sa pinapanood natin? Nakangiting tanong ni Wayne. He is only 14 years old na may behavior disorder. Nasa loob kami ngayon ng isang restaurant. Dito ko napiling gawin ang maliit naming session pagkatapos naming manood ng sine. Para lang kaming magbarkadang nagbabanding. Usually kasi sa mga bata na may behavioral disorder na hindi tanggap na meron silang ganitong karamdaman, ay iniisip na baliw na sila. Kaya lalong lumalala ang kanilang karamdaman. Ayoko naman nilang isipin, kaya kapag may bago akong pasyente na teenagers ay ganito ang ginagawa ko.
Hindi ko pinaparamdam na may sakit sila o nababaliw na sila para hindi sila magpanik o kung ano-anong maiisip. Parang sibling stock lang. Inismiran ako ni Wayne. Hindi nawala ang ngiti ko sa labi at hinintay siyang sumagot. Bumuntong hininga naman siya at inis na ginulo ang buhok niya bago. Bored na tumingin sa akin. Get hold of yourself. Control your anger. Think a million times first before you act. Should be developing a relationship with others. Be obedient. Bad acts are equal to a worse scenario or consequence. Happy? Monotone at dire-diretso niyang sabi. Lalo pa akong napangiti. Very good. Inirapan ako nito kaya mahina akong napatawa. Stop saying very good. It wants me to think that I'm a 60 years old kid and stop smiling. It annoys me. Tumango-tango lang ako sa kanya nang dumating ang pagkain namin ay nagsimula na kaming kumain at nagsimula na akong magtanong. So, how was your new school? Are you my mommy? Mahina ulit akong napatawa. No, I am your friend. Natigilan siya saglit at napatingin sa mata ko. Ngumiti ako, umiwas siya ng tingin at bahagyang umubo. It's good. Napatango-tango ako. Tell me more. Sabi ko habang hinihiwa ang stick ko. I'm trying my best to avoid fight. Like you said last time, I should contain myself and control my emotions. I won't let my emotions talk over me. So far, I haven't been involved in any trouble. Mahina akong napapalakpak dahil sa sinabi nito. That's a big achievement. Yeah, thanks to you. Napangiti ako dahil sa sinabi nito. Magti 3 weeks ko palang itong hawak at nag-i-improve na siya. Did you make my friends? Agad siyang napasimangot at halatang naiinis. Mukhang may naaalala itong tao. No, but there's a girl who keeps bugging and annoying me. She said she wants me to be her friend but she's so loud. I can't think properly because of her. I hate her. Natawa ako dahil sa mukha nito. Magkasalubong na magkasalubong ang kilay at seryoso. Ang boses niya pa ay parang nagsusumbong sa mami niya na inaaway siya ng iba pang bata. Be friends with her. She can help you to cope up easily. Ngumuso ito and I find it cute kaya palihim ko itong kinuhanan ng letrato. Isasama ko ito sa portfolio na ginagawa ko. Gumagawa ko ng portfolio at nakalagay doon ang naging pasyente ko. Nakalagay doon ang profiles about mental health. Trip ko lang gumawa. Sa ngayon ay marami na akong nagawa dahil 2 years na akong psychiatric nurse. I am a psychiatric mental health nurse, PMHN. I work to improve or support the mental and physical well-being of people with mental health or behavioral conditions. Sa ngayon, tinutulungan ko si Wayne na ma-improve ang coping ability niya. 4 na beses kami nag-take ng small sessions after school niya. Gumagawa rin kami ng activity na makakapag-enhance ng self-control niya. Kakatapos lang naming manood ng movie kanina about sa behavioral act. Sa session namin ngayon ay minomonitor ko kung may naging pagbabago bang naganap na tinitrain ko na rin ang utak niya. Tinatanong ko kung anong lesson ng movie for him to analyze the situation or movie carefully. Para ma-enhance ang decision making niya at para malaman niya kung anong dapat at hindi dapat gawin. Para maiwasan ang mga padalos-dalos niyang desisyon. At masasabi kong malaki na ang pinagbago niya, hindi gaya noong una naming pagkikita na halos batuhin at ibalibag niya ako sa galit. But she's annoying. Like you said earlier, you should develop relationship with others. This is the new start, Wayne. Nag-i-improve ka na. Kailangan mo na lang ipagpatuloy. He sighed and continued murdering his food. I'll try. Napangiti ako sa sinabi niya. Hindi na siya gaya noon na walang pinapakinggan at laging gusto niya lang ang nasusunod. Kaya lagi siyang napapaaway sa past schools niya at laging na-e-expel. Yun ang rason kung bakit siya pinatingnan ng magulang niya. Hindi sa spoiled brat siya. Meron lang sa past niya na nakaapekto sa kanyang pagkilos.
Natapos ang session namin, namasyal pa kami hanggang sa inihatid ko na si Wayne sa bahay nila. Nag-alok pa ang magulang niya na mag-dinner sa kanila kaso marami pa akong gagawin. Kailangan ko pang i-type ang nangyari kanina sa session. Yo, Relsi baby, how was your session with that psychotic kid? Salubong sa akin ni Asia pagkapasok ko ng Life Mental Institution, pangalan ng hospital kung saan ako nagtatrabaho. Mental hospital talaga ang kalahati nito. Pinaganda lang ang pangalan. He's not a psycho, Asia. Anger management lang at trauma. Did you know that anger management is a psychotherapeutic program for anger prevention and control? Napairap ako sa sinabi ni Asia at paminsan-minsan ngumingiti sa nakakasalubong ko. Mild lang naman ang case niya. Pagtatanggol ko, agad namang tumawa ng malakas sa Asia. Relsi baby, sa pagkakaalam ko munti ka na noon masaksak ng ballpen. Napailing na lang ako sa kanya. Bigla kong naalala nung pinakilala sa akin ni Dr. Civilian si Wayne kasama ang magulang niya. Sa unang pagkikita namin, isang salita pa lang ang lumalabas sa bibig ko ay nagpanik at nagwawala na siya. At ilang beses na ulit ang salitang, hindi ako baliw, hindi ako baliw. Pinilit namin siyang pakalmahin pero nakuha niya agad yung ballpen at tinutukan si Dr. Civilian. Sinugod niya si Dr. Civilian na agad kong pinigilan at kami ang nagrambulan sa opisina ni Dr. Civilian. Muntik na ako masaksak sa mukha noon. Luckily, I managed to dodge it. Buti na lang at nakapag-aral ako ng self-defense. Masyado kasing advance ang isip ko noong college pa lang ako at pumasok na agad sa isang martial art class para madepensahan ang sarili ko kung meron akong magiging delikadong pasyente sa hinaharap. Nakatulong naman ang pagiging advance ko kaya worth it ang pinambayad ko sa martial art class na yun. Ang init talaga ng ulo mo kayo, Wayne. Umirap naman ito. Malamang. Nung dumaan kayo sa mesa ko, biglang tinapon yung pizza ko. Sana naman ay gumaling ang batang yun para hindi ko na makita dito. Pumasok na kami sa loob ng office ng Alpha Team Nurse. Sumalubong sa amin ni Asia ang 7 magkakahiwalay na desk. May kung anong papel na nakakalat sa bawat lamesa ng isa at sa likod ay may locker. Meron ding drawer na nagsisilbing divider ng 7 lamesa. Doon nakalagay ang mga documents at naging pasyente namin. Sa gitna naman ay may printer at mahabang lamesa kung saan kami kumakain. Dito na kami kumakain o nagpapahatid. Nasa Alpha ako since magaling ang performance ko, sabi ni Dr. Sevilla na trainer namin. Under niya kami. By teams kasi dito ang mga nurse. Ang nagsisilbi naming leader ay si Dr. Civilian since hawak niya ang team namin. Siya ang nagbibigay at nagdi-discuss ng mental health ng magiging patient namin. Nakadestino din ang team namin sa Building 2, Floor 5. Doon nakatira ang mga pasyente na malala na ang lagay. Mga wala na talaga sa sarili. Good evening, Reels. Tinanguan ko si Harry at nginitian. Kompleto ata ngayon ang Team Alpha. Puna naman ni Cleo. Kumaway lang sa akin ang iba habang tutok sa kani-kanilang ginagawa. Minsan lang kami makompleto dahil sari-sariling lakad. Iba-iba kasi ang patient namin kahit team kami pero yung performance namin pang buong team. Pumunta na ako sa desk ko at umupo. Ibinaba ko ang bag ko at nag-inat saka nilabas ang recorder. Nirecord ko yung pinag-uusapan namin para naman hindi ma-offend si Wayne. Awkward din, pati daw yun sabi ni Paris. Iba-iba kami ng style sa sessions namin. Yung iba ay nire-record, sinusulat o vini-video. Kamusta na ang lagay ng bubwet? Pangungulit ni Asia. Tinulak niya ang kanyang swivel chair gamit ang paa habang nakasakay siya papalapit sa akin. Marami ng improvement. 1 week pa siguro ay ayos na ang lagay niya. Tiningnan ko ang relo ko at nakitang pasado 6:00 na. Mamaya pa kami kakain ng 8 at out time namin ay 10. Heist, ganito talaga ang buhay, mahirap. Siguradong bagsak na naman ako sa bahay pagdating ko dahil sa pagod. Good for me. Napailing na lang ako at nagsimula na sa trabaho. Inopen ko lang ang document ni Wayne sa laptop ko at nagsimula ng gumawa ng report.
Guys, time out muna tayo. Sabay-sabay kaming napaangat ng ulo nang dumating si Area, kambal ni Asia. Una siyang natapos sa amin kaya siya na ang nagpresentang kumuha ng makakain namin sa cafeteria. Ano yan? Masarap ba yan? Baka may lason yan ha? Wala akong pera. Ayoko na ulit ng kalderita sa Wanako. Magkano? Sabay-sabay nilang tanong. Agad naman akong tumayo at tinulungan si Area sa paghahanda ng dinner namin. Nang matapos ay pumila kami sa kabinayaran si Area. Dapat nag-order na lang tayo sa Jollibee. Usal ni Lionel na agad binatukan ni Area. Rereklamo-reklamo ka pa, kulang naman ang bayad mo. Nagtawanan kaming lahat at nagsiupuan na. 4 kaming babae sa Alpha Team at 3 naman ang lalaki. Sina Lionel, Cleo, Harry, Area, Asia, Pares at ako. Habang kumakain ay nagkukwentuhan kami tungkol sa mga pasyente namin. Nagtanungan din kung sino ang magra-round mamayang 9:30 sa building 2, 5th floor. Chicks ang bagong pasyente ni Harry Mamen. Nakita kong kinis siya kanina paglabas ng Alpha Room. Manghang sabi ni Cleo, binatukan naman siya ni Harry. Sa Alpha Room ginagawa ang mga sessions namin at doon din kinakausap ang pasyente tungkol sa personal na bagay. Nakakagamit naman ako noon kapag adult ang patient. Minsan sa garden para relax lang ang pasyente. Mag-ingat ka, Harry. Uso pa naman ang case ng mga pasyenteng na-o-obsess. Baka maadik ang pasyente mo sa'yo. Pananakot ni Paris. Nagkunwari namang kinilabutan si Harry. Hindi kasi yun pasyente, girlfriend niya yun. Sabat naman ni Area, nanlalaki naman ang mata ni Cleo at Lionel kay Harry saka inalog ito. Pare, ang swerte mo naman, baka may kapatid yan. Pareto mo na sa akin. Kinuyog si Harry noong 2 at napailing na lang kami. Meron 2. Natigil naman si Leo at Cleo at excited na tumingin kay Harry. Talaga? Ilang taon na? Sabay na tanong ng 2. 9 years old at 4 months old. Nagtawanan kami maliban lang kay Leo at Cleo na nanlumo. Natapos na kaming lahat ng kumain, nag-udyo ka na sila kung sino ang maglilinis. Nagtutulakan pa na parang bata. Napailing na lang ako. Sa huli si Harry ang naglinis dahil madaya daw siya. Hindi sinabing may GF na kaya nagtampo yung 4. Si Paris, Asia, Leo at Cleo. Bumalik na ako sa ginagawa ko at tinapos iyon. Lumabas na naman sa area kasama si Paris at Cleo dahil magra-round na daw sila. Pagbalik ay may ice cream na silang dala. Agad kaming nag-aagawan sa OB flavor dahil favorite naming lahat iyon. Tapos iisa pa. The rest ay mango flavor na. Natawa na lang ako sa itsura nila dahil ako ang nakakuha ng OB flavor. Hinili-heli ko pa sila at tumawa ng tumawa dahil nakanganga na silang 6 sa akin. Nangangalahati na ako ng kain nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwan noon ang sekretary ni Dr. Civilian. Mabilis kami nagtayuan at yumuko para magbigay galang. Good evening po, Mr. Salazar. Good evening, Alpas. Proceed to Dr. Civilian's office now. Pagkalabas ni Mr. Salazar ay nagkatinginan kaming 7. Baka may bagong patient na naman. Sabi ni Asia habang inuubos ang ice cream niya. Napatingin naman ako sa aking relo at nakitang 9:50 na. Siguro importante. Malapit na tayong mag-out oh. Pwede naman sanang ipagpabukas yun pero hinabol pa. Sabi naman ni Paris na nag-aayos na ng desk niya. Baka isa sa anak ng politician? Hula ni Leo. Nagkibit balikat na lang ako at akmang kukuhanin ko ang ice cream ko nang makitang wala na ito at hawak-hawak na ni Cleo. Biglang lumaki ang butas ng ilong ko. Cleo, that's mine! Napatigil naman si Cleo sa pagsubo sa isang tabi. Kaya pala hindi nagsasalita dahil kinakain na yung ice cream ko. Akmang lalapit na ako nang bigla niyang binilisan ang pagkain. Kumalat pa sa baba at pisngi niya ang ice cream at nagtatakbo palabas. Napailing na lang ako. Patay gutom talaga kahit kailan. Tinawanan na lang ako ng mga kasama ko at sabay-sabay kaming lumabas sa office namin. Ilang lakad lang ang ginawa namin at nakarating na kami sa office ni Dr. Civilian. Kumatok muna kami sa pintuan bago pumasok.
Pagpasok namin ay nakita na agad namin si Cleo na nakaupo sa couch at pinupunasan ng pisngi niya. "Are you all here?" "Yes." Sagot namin kay Mr. Salazar. "Follow me." Binuksan ni Mr. Salazar ang isa pang pintuan sa loob ng office ni Dr. Civilian at pumasok kami sa loob ng presentation room. Ginagamit namin ito kapag may bago kaming case or patient. Pagpasok naming lahat ay may isang matandang babae pero maganda ang nakaupo sa isang upuan. May kasama itong babae na mukhang sekretary niya. Nag-uusap sila ni Dr. Civilian at mukhang seryoso ito. Nang makita nila kaming pumasok ay agad tumayo ang babae na mukhang pamilyar sa akin. Nginitian niya kami. "This is your team, Civilian?" "Yes." Humarap sa amin si Dr. Civilian. "Alpha team, this woman in front of you is Mrs. Alessia Toddler-Wilson, the owner of co-founder of Leaf." Sabay-sabay na nanlaki ang mga mata namin dahil sa narinig. Kaya pala pamilyar ang mukha niya kasi siya si Ma'am Alicia, ang nag-iisang Pilipina na nakasali sa isa sa pinakamayamang babae sa buong Asia. At ang Leaf ang kanilang pinakamalaking kumpanya sa Pinas, which is nagpuproduce sila ng mga magazines and etc. Meron din silang 5-star hotels at beach resort. Marami silang properties all over the world. Gulat pa rin kaming lahat at walang nagsasalita. Pakisampal nga ako. Bakit naman pupunta dito si Ma'am Alicia? Madalas akong bumili ng magazines na gawa ng Leaf dahil gusto yun ni Mama. Wait lang po. Dali-dali akong lumabas ng presentation room at bumalik sa office ng Alpha para kuhanan ang latest magazine nila at mabilis ang takbong bumalik. Pagbukas ko ng pinto ay nakaupo na silang lahat at ako na lang ang hinihintay. Napayo ko naman ako sa hiya. "Hi Iha, what's your name?" Nakangiti nitong sabi. Totoo nga ang sinasabi nilang mabait si Ma'am Alicia. "Hi po ma'am, I'm Riley Villafuerte po." Lumapit ako sa kanya at nakipagkamay. Lagi po akong bumibili ng magazines niyo para kay Mama. Matutuwa po iyon kapag nakakuha ng permo mo. Do you mind?" Narinig ko ang mahinang hagikika ng mga ka-team ko at si Dr. Sevilla naman ay napailing. Nakangiti namang kinuha ni Ma'am Alicia ang magazine. "Say to your mother hi," sabi niya at muling inabot ang magazine. Thank you po." Agad akong umupo sa tabi ni Paris at Leo. Pinagigitnaan nila ako. Tumikhim si Dr. Civilian. Napatingin naman kaming lahat sa kanya. "Alpha team, you are all here because of your new big patient." Nagkatinginan kaming pito. May sakit si Ma'am Alicia? He has the behavior disorder? He? Asawa ba ni Ma'am Alicia? He has attention deficit hyperactivity disorder or ADHD that makes it difficult for a person to pay attention and control impulsive behaviors. He may also be restless and most constantly active. Nagbulungan ang ilang mga kasama ko. Tahimik naman si Ma'am Alicia. Parang si Wayne lang, pero sigurong mahirap ito. Baka kasi asawa ni Ma'am Alicia ito. Si Wayne ay 14 years old lang. Mrs. Wilson decided to isolate him. Itatago ito sa media because he is soon to be the CEO of Leaf. His condition is unstable. He can't work because it may trigger him. You only have 2 months para gawing stable ang lagay niya. All of the Alpha team will stay at their rest house kung saan siya i-isolate. He will monitor his condition for time to time and make him take his medicine. Kinabahan ako bigla. Nakaka-pressure naman dahil ang aalagaan namin ay magiging CEO ng Leaf. Kakayanin kaya ng 2 months? Mukhang malala ang ADHD ng soon-to-be CEO na ito. Wait, soon-to-be CEO? Does that mean? Who's the patient? Nakakunot noong tanong ni Arya. Biglang binuksan ni Dr. Civilian ang projector at lumabas ang isang gwapong mukha ng isang lalaki.
Mahinang napatili sina Arya, Asia at Paris. Ako naman ay napatitig lang sa mata nito na parang tinititigan din ako pabalik. Isa lang ang masasabi ko. He looks heartless. He's Alastair Wilson III, my son. Ma'am Alicia dropped a bomb that make all the Alpha team gasp in shock, including me. He is your 2 months priority, Alpha teams. This is a secret and I trust you that you won't tell this to others. Lahat ng narinig at nalaman nyo ay mananatili lamang sa loob ng silid na ito. Do you accept this case? Nagkatinginan kaming lahat bago sabay-sabay na tumango. Yes. We all know that behavioral disorders are the most common reasons that parents are told to take their kids for mental health assessments and treatment. Behavioral disorders are also common in adults. If left untreated in childhood, these disorders can negatively affect a person's ability to hold a job and maintain relationships. Tahimik ang buong PR at maiging nakikinig kay Dr. Civilian kahit alam na namin ang mga sinasabi niya about sa behavioral disorders. Parang review na rin ito sa amin. I know that you all know this, but let me discuss it to you para naman hindi kalawangin ang utak ninyo. Mahina kaming napatawa. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, Emotional Behavior Disorder, Oppositional Defiant Disorder, Anxiety Obsessive Compulsive Disorder are the types of behavioral disorders. In Mr. Wilson's case, he has ADHD. Napatango-tango kami. Nasabi na niya iyon kanina. Lumipat sa sunod na slide ang projector. Nakalagay dito ang salitang ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder is more common in boys than it is in girls. ADHD is a condition that impairs an individual's ability to properly focus and to control impulsive behaviors. Or it may make the person overactive, meaning padalos-dalos sila ng desisyon at hindi pinag-iisipan ang kanilang gagawin. They can focus on their job and easily get distracted. ADHD caused by interactions between genes and environmental or non-genetic factors, like many other illnesses. A number of factors may contribute to ADHD such as genes, hereditary factors, cigarette smoking, alcohol use, or drug use during pregnancy, exposure to environmental toxins such as high levels of lead at a young age, low birth weight, brain injuries, divorce or other emotional upset at home. In Mr. Wilson's case, he inherited or nasa genes na ang pagkakaroon ng behavioral disorder. His parents are divorced and his past through his father had to do to his condition. Masyadong madaming pinagmulan ng kanyang disorder na nagiging dahilan ng paglala nito. I think this will be hard. Bulong ni Paris na mahina kong ikinatango. I bet it is. Maraming pinagmulan ng disorder, that means maraming trigger. If the trigger is pulled continuously, it will be more dangerous and could bring death to the target. Now, let's talk about Mr. Wilson's life. Naging attentive agad sina Paris, Arya at Asia. Napailing na lang ako, nagiging active talaga ang mga ito kapag may gwapo. May bagong pinakita sa slide ng mukha ni Mr. Wilson. So pogi. Feeling ko nakikita kong nag-heart shape ang mata nilang tatlo habang nakangiting nakatitig sa picture ni Mr. Wilson. Kahit may behavioral disorder siya, papakasalan ka siya. Bulong ni Arya. I think I'm in love. Nahuhumaling na sabi ni Asia. Napailing na lang kami at mahinang napatawa. Muli kong tininan ang litrato. Hindi naman mapagkakaila. He's incredibly handsome. He is like a goddess. He has this jet black hair. The shape of his face is perfect. His thick and black eyebrows are perfectly aligned close to his cold, mesmerizing eyes. Gusto ko yung kilay niya.
May nakapagsabi sa akin na kapag malapit ang kilay ng isang tao o halos magkadikit ay talaga namang nakaka-inlove. He has also this long pointed nose and beautiful lips that seem so sweet. Nakasuot siya ng white long sleeve at bukas ang 2 botones para tuloy siyang nang aakit sa litrato niyang ito. Hindi katulad kanina na naka-formal attire. Kitang-kita kung gaano kalapad ang dibdib nito. That makes him more appealing. I bet he's hiding his broad shoulders and chest, bicep, 6 or 8-pack abs, and his V-line under his sleeve. He's hot but cold. He seems dangerous. He is Alastair Wilson III, 29 years old and the only son of Mrs. Alicia Toddler Wilson. And 2 months from now, he will be the CEO of Liv. That's why he needs to be in a good condition. Dahil kung malalaman nilang may ganitong sakit si Mr. Wilson, ay hindi papayag ang stockholders at maghahanap sila ng iba. Alam naman nating lahat na ang founder ng Liv ay si Mrs. Wilson. She gave her full effort to make on top tapos hindi anak niya ang magiging CEO? That's awful. Napatango-tango kami at sandaling nagbulungan. Kapag nalaman nga ito ng stockholders ay magkakaroon sila ng doubt kay Mr. Alastair Wilson. Magdadalawang isip sila at kukwestiyonin ang kakayahang patakbuhin ng kumpanya. Parang nauwi lang sa wala ang lahat ng pinaghihirapan ni Ma'am Alicia kung ganon. Knowing na ginawa niya ang lahat to make his son have the luxury at magiging tagapagmana tapos dahil sa kanyang disorder ay mababaliwala lang ang lahat. It's unfair. His father, Alastair Wilson II, has behavioral disorder that he inherited from his ancestors. Kung ganito lang din naman ang ipapamana sa akin, mabuting huwag na lang nila akong pamanahan. At kahit maganda pa ang lahing ibibigay sa akin o nakuha ko, mas gugustuhin ko pang maging pangit kaysa magkaroon ng sakit na makakaapekto sa buhay ko. This is also the case of separation of his parents. Napasinghap kami. Walang lumabas na balita na naghiwalay na pala si Ma'am Alicia at ang asawa nito. Tapos dahil pa sa kondisyon nito, when he was 5 years old, he saw how his father maltreated his mother. When he was 8, his mother decided to leave without notice and leave him to his father that maltreated him so far over 7 years. Bahagya akong napanganga. Grabe naman ang pinagdaanan nito. Kaya pala ganito ang hitsura niya, cold and heartless. Hindi rin ako makapaniwalang minaltrato pala si Ma'am Alicia ng dati niyang asawa. He was a cheerful kid back then, but when his mother returned, he's 15 years old that time, by the way. He changed. He became distant and silent. I checked his medical records and meron siyang traumatic and brain injury. Nakuha niya siguro sa pagmamaltrato ng tatay niya. His traumatic and brain injury was treated. Kung nagkaroon siya ng brain injury at na-trauma, ibig sabihin ay sobra-sobrang pagmamaltrato ang ginawa sa kanya ng tatay niya. Considering na may disorder ang tatay niya ay posible nga itong masaktan pero anak pa rin niya iyon. When he entered high school, he was engaged to a numerous fight. Maiksi ang pasensya niya na binaliwala lang dahil ganito naman talaga ang kabataan. Pero habang lumalaki siya ay lumalala ang pagiging maiksi nitong pasensya. He became sensitive. Konting mali mo lang ay mapapansin niya at agad na siyang mawawala ng control at madalas magka-mood swings. Mrs. Wilson wants her son to be checked but Alastair keeps refusing until last month. He accidentally... No, this is not an accident but we consider it as one because of his condition. He beat his butler to death. The butler is comatose by now. After that incident, he agreed to go to a doctor, which is me, and I found out that the trauma and brain injury he got from his father triggered his disorder. Katahimikan, walang ni isa ang nagsasalita at parang ina-analyze pa ng buong Alpha Team ang kwento at buhay ni Mr. Wilson. Napalingon ako kay Ma'am Alicia at nakitang tahimik na pala siyang umiiyak. Naaalala niya siguro yung mahirap na nararanasan niya at ng anak niya. Sobrang hirap ng pinagdadaanan ni Mr. Wilson III.
Hanga din ako sa kanya dahil nalampasan niya ang mga ito. Now, I am assigning all of you to take this case. Harry will be the one who will conduct some sessions and tests. Lionel and Cleo will be responsible for some activities. Paris and Arya will take care of his medicine and food. Riley is the one who will monitor and observe the progress of Mr. Alastair Wilson and will be his personal assistant. Napatango-tango ako. Sa aming lahat na alpha, si Harry ang pinakamagaling sa pagkakandak ng test. Proven and tested na rin ang husay niya sa pagkikipag-usap kaya doon siya nilagay. Sa Lionel and Cleo, hindi man halata pero creative ang mga iyan. Magaling silang gumawa ng mga activities na makakatulong sa patient. Arya and Paris both studied pharmaceuticals, so we consider them pharmaceutical nurse. Generally, they are responsible for the ongoing monitoring process which consists of duties such as interviewing patients, recording vital signs, reviewing lab values, and documentation for the trial process. Pero dahil hati-hati kami ng gawain, ang gagawin lang nila is mag-record ng vital signs, mag-review ng lab values, documentation ng trial process, at sila rin ang magpapainom ng gamot. At sila rin ang magiging cook namin since ang tao lang sa rest house nila ay si Mr. Wilson III. Kami at ang caretaker. Walang pinadalang katulong si Ma'am Alicia since us, alphas, can do the entire job. Sa aming lahat, ako ay may pinakamahabang pasensya. I can control my emotions very well. Magtimpi ako at magaling magtago ng emosyon, kaya siguro ako nilagay bilang assistant ni Mr. Wilson III. Ay dahil kaya kong pagtiisan ang ugali nito. Every week, bibisita ako sa inyo para malaman ang kondisyon niya at para magkaroon ng one-on-one session. Napatango-tango kami. Seems good to me. Wait, how about me? Asia asked. Her forehead is creasy. Hindi ba siya binanggit? Oh, I forgot to mention na silang 6 lang ang kailangan. Nakaschedule na ang whole month mo kay Mr. Ravales. Sabay-sabay nanlaki ang mata naming alpha team at syempre, mas malaki yung mata ni Asia dahil ex niya si Mr. Ravales. What? Malakas niyang sigaw. Nagkatinginan kaming mga alpha at mahinang napatawa. Ayoko po, Dr. Civilian. Ipasa niyo na lang siya sa beta team. Gusto kong sumama sa 2 months mission ng alpha team. Mr. Ravales only want you. Napaawang ang labi ni Asia at maya-maya ay namula. Nakangisi naman kami habang nagbibigay ng mapanoksong tingin kay Asia. Nabaliw na lalaking iyon. Excuse me. Nagbaw siya at mabilis na lumabas ng PR. Nagbigay naman kaming mga alpa ng makahulugang ngiti. Nangangamoy comeback. Do you have any other question? Nagtaas ako ng kamay at sila ay napatingin sa akin. Why do we need to isolate him? I mean, mas makakatulong sa kanya kung kasama niya si Ma'am Alicia and his other relatives. That's the best way. He needs a family support since he has been alone. It is for everyone's safety, Iha. My son doesn't fond of the word and meaning of family. Nalungkot naman ako dahil sa sinabi niya. Grabe na ang napagdaanan ni Mr. Alastair Wilson to the point na hindi na siya naniniwala ng konsepto ng pamilya. He has a cruel life. Poor him. Matapos ang awkward na katahimikan ay nagsalita na ulit si Dr. Civilian. Okay. I need you all here tomorrow at 4 a.m. We will do some recap about his condition and your point or focus. Prepare your things dahil bukas na rin kayo dadalhin sa private property ni Mrs. Wilson. That's all. Meeting adjourned. 11:45 natapos ang meeting namin. Nagkaroon sila ng sari-saring kuro-kuro. Nagpalitan ng opinyon sa bagong kaso at syempre nakisali ako. Umabot ng 12 ang tsikahan namin. Nag-last round pa kami sa 5th floor ng building 2. Bagsak na ang balikat ko nang makarating ako sa bahay namin. Hindi ito masyadong malaki katulad ng bahay ni na Asia. 2 palapag lang ito na nakalocate sa isang subdivision. Binuksan ko ang ilaw sa kusina at lutang na kumuha ng baso ng tubig mula sa ref.
Riley, muntikan ko nang maibuga ang iniinom kong tubig nang biglang sumulpot si Nurse Hill. Isa siyang psychiatrist nurse katulad ko at 42 years old na siya. Siya ay private nurse ng mama ko. May mental disorder si mama. Buti nga at hindi na ipapasa katulad nung case ni Mr. Alastair Wilson. Hindi ko siya pina-admit sa life entel dahil kaya ko naman siyang alagaan. Nagtutulong lang kami ni Nurse Hill at ibang sub-nurse. Mabuti naman at nakabalik ka na. Nakahawak ako sa dibdib ko dahil hindi pa rin ako makaget over sa sobrang gulat. Sobrang bilis pa rin ang tibok ng puso ko. Nahihil naman, nakakagulat ka. Tinawanan lang ako nito, sabay kaming naupo sa stool ng kusina. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Halos 7 years na nagtatrabaho sa amin si Nurse Hill at siya na rin ang tinuturing kong second mother. Ang nagpapasweldo sa kanya ay si Kuya Ryler at Ate Riley. Mga nakakatanda kong kapatid na may sarili ng pamilya. Kaya ako na lang ang natirang kasama ni Mama. May bagong case kasi kami na Hill. Napasarap kami sa kwento at diskusyon dahil napaka-interesante ng aming pasyente ngayon. Talaga, anong case ba yan? Sorry, Nihil, confidential. Tumayo si Nihil mula sa pagkakaupo at binuksan ng ref. Okay lang yan, Riley. May ganyan din kami ang naging kaso noong kabataan ko pa. Anong gusto mong kainin at ipagluluto kita? Naubos kasi ni mama mo ang niluto ko kanina. Magana nang kumain ng mama mo ngayon. Natuwa naman ako sa binalitan niya. Talaga po? May pag-asa na ba siyang gumaling? Hindi ko alam, Iha. Napabuntong hininga ako at tumayo na. Saan ka na pupunta, Riley? Hindi ka ba kakain? Madami na po ako nakain kanina sa work. Busog pa po ako. Magpapahinga na po ako dahil bukas ay aalis kami. Naisarado na ni Nihil ang ref. Aalis kayo? Bakit? Sa rest house daw po kami titira ng 2 months para mabantayan ng maayos ang pasyente. May time limit po kasi ang case namin ngayon. Sinabi ko na pati kay Dr. Sevilla na magpapadala dito ng 2 o 3 sub-nurse para makatulong ninyo sa pag-aalaga kay mama hanggang wala ako. Bibisita naman ako kaya huwag kayong mag-aalala. Ganun ba? Siya, sige. Matulog ka na at ako nang maghahanda ng gamit mo para bukas. Tumango ako at ngumiti. Salamat, Nihil. Good night. Good night. Umakyat na ako papunta sa kwarto ko. Sa first floor ang kwarto ni Mama at Nurse Hill dahil bawal sa matataas na lugar si Mama. Hindi naman siya makakaisip na umakyat ng hagdan dahil nag-shout down na ang utak niya. Yun ang sakit niya. Nakita kasi niya ang pinahirapan ng tatay ko ng mga lasing sa kanto dati. Nakita niya kung paano mamatay si tatay at ang bunso kong kapatid. Napagsamantalahan pa siya nang nagsanhi ng trauma sa kanya. Ngayon ay hindi na siya makausap. Nakatulala lang siya at naka-wheelchair dahil parang nag-shutdown na ang kanyang utak. Hindi niya magalaw ang kanyang katawan ng maayos at pahirapan pa sa pagpapakain sa kanya. Pagpasok ko sa kwarto ko ay agad akong nag-dive dito. Hindi na ako nakapagpalit ng damit dahil otomatiko na agad na pumikit ang mga mata ko at nakatulog. Napaungol ako at nagtaklob ng kumot pero patuloy pa rin sa pagtunog ang alarm clock ko. Pikit matang kinapakapa ko ito at pinatay. Nagbabad muna ako ng 10 minuto sa kama bago dahan-dahang umupo sa aking kama. Sandaling kinusot ang mata at tinignan kong anong oras na. Pagtingin ko sa wall clock ng kwarto ko ay agad nanlaki ang mga mata ko. Shit, 6:23 AM na. Mabilis akong tumayo at nagtatakbo sa aking maliit na walk-in closet. Mabilis kong kinuha ang isang skinny jeans at kulay pink na long sleeve saka undies. Patakbo akong pumasok sa comfort room at makailang ulit pa muna akong muntik na madapa bago makapasok sa CR. Pinaspasan ko na ang ligo ko, umabot pa rin ng 20 minutes. Late na ako. Ang sabi pa naman ni Dr. Civilian ay 4 AM dapat nasa life ental na kami. Shit. Bakit kasi ang sarap ng tulog ko? Mabilis kong sinuklay at sinuot ang pink with black sneakers ko at hinablot ang shoulder bag ko. Tiningnan ko ang cellphone ko at napamura nang makita ang madaming missed calls.
Buti na lang at pinag-impake ako kagabi ni Nihil, kung hindi ay baka 8 pa ako makakarating doon. Mabilis kong hinila ang maleta kong dala at nilagay sa compartment ng kotse ko. Kinuha ko ang phone ko at dinayal ang numero ni Nihil. Wala kasi sila ni Mama sa bahay. "Oh, Riley, napatawag ka." "Nay, bakit hindi mo ako ginising? Late na ako. Nasaan kayo ni Mama? Ang aga ninyong wala." In-start ko na ang kotse ko saka inilabas ng gate. "Naku, tumawag kasi sa akin si Riley at sinabing dalhin ang mama mo sa bahay nila. Dahil nalaman na wala ka sa bahay ng 2 months. Hindi kita ginising dahil akala ko nakaalis ka na." Napasabunot ako sa buhok ko sa inis. Kasalanan ko ito. Dapat hindi na lang ako natulog. "Ganun po ba? Sige, ibababa ko na po to." "Sige." Nang ma-end yung call ay agad na sumalubong sa akin ang tawag ni Harry. Mabilis ko itong sinagot. Ikaw na lang ang kulang dito. Kanina pa kami dito. Na-tour na kami at lahat sa rest house ni na Ma'am Alessia, wala ka pa rin." "Where are you na?" Nailayo ko ang cellphone ko sa tenga ko at napangiwi. "Papunta na ako dyan. Ano ba ang address?" "Wellwood, doon sa private resort." Hindi ko alam iyon pero mag-google map na lang ako. "Okay, I'll be there in 20 to 30 minutes. Sabi ko sabay pinatay ang tawag. Nang mabuksan ko ang map ay agad kong pinaharurot ang sasakyan. Mabilis akong bumaba sa aking kotse at kinuha ang mga bagahe ko. Lakad takbo na ang ginawa ko. May nakilala akong tagapamahala ng beach resort na ito at hinatid ako sa isang malaking mansyon. Siya daw yung caretaker ng rest house. Ang ganda dito. May ilang cottage sa paligid malapit sa dagat tapos ang laki pa ng bahay. Naghihintay na silang lahat sa'yo sa loob. Hindi na kita masasamahan dahil marami pa akong gagawin. Pasensya na." Napatango-tango naman ako habang pinagmamasdan ang kaharap na mansyon. Okay lang po yun. Salamat po." Tinanguan niya ako at umalis. Hinarap ko naman ang malaking pintuan at agad na binuksan iyon. Naglakad-lakad ako ng konti hanggang sa may ingay akong napakinggan. Kaya pagpunta ko sa hamba ng pintuan at nakita ko ang mga ka-team ko. Nakaupo sa couch at nakasuot ng scrub uniform. Kasalukuyan silang kumakain ngayon at nagkukwentuhan. "Dr. Civilian, Ma'am Alicia, and Alpha team, sorry. I'm very late." Sabay-sabay silang napalingon sa akin. Napakamot naman ako sa bato ko at napatungo dahil sa hiya. "It's okay, Iha." Nakangiting sabi ni Ma'am Alicia kaya nahawa din ako ng ngiti niya. Buti na lang talaga at mabait ito. Napadako kay Dr. Civilian ang tingin ko at agad na nawala ang ngiti sa labi ko nang makitang medyo galit na hindi ito. "Sorry Dr. Civilian, napasobra ng tulog. Sorry po ulit." Napabuntong hininga naman si Dr. Civilian. "Just don't be late again. Come here and join us." Nakahinga naman ako ng maluwag. Akala ko talaga ay magagalit si Doc sa akin tapos sisigawan niya ako ng ubod ng lakas. Naabot na hanggang Mars. Tuwang-tuwa naman akong lumapit sa kanila pero hindi pa ako nakakalimang hakbang ay bigla akong natapilok. Nanlaki ang mata ko at napapikit. Siguradong plakda ako nito. Ilang segundo ang lumipas ay hindi ko naramdaman ang sahig kaya napamulat ako. Nakatayo na ako ng ayos at kita ko sa harap ko ang pag-awang ng labi ng Alpha team. Noon ko din na-realize na may nakapulupot palang braso sa bewang ko mula sa aking likuran. Dahan-dahan kong tiningnan ang may-ari ng mauugat at malalaking braso nito. At halos maduling at sumabog ang lahat ng brain cells ko nang sumalubong sa akin. Ang malapit na mukha ni Mr. Alastair Wilson III. Ang gwapo niya sa malapitan. Nagkaroon kami ng staring contest. Blanco lang siyang nakatingin sa akin at ganoon din ako. His eye looks lifeless. Nang marinig ko ang mahinang pagtikim ni Ma'am Alicia, ay nabalik ako sa katinuan at mabilis na lumayo kay Mr. Wilson. Nagbawa ko sa kanya ng 3 beses. Salamat po. Hindi ko maiwasang ma-intimidate dahil sa pagtitig niya sa akin at uri ng pagtingin niya. Nakakakaba at nakakatakot ang presensya niya. "Son, she is Riley Villafuerte, your new personal assistant," sabi ni Ma'am Alicia.
Bahagya naman ako ngumiti at naglahad ng aking kamay para sa shake hands. Hi, you can call me Riley or Ril. Tinitigan niya lang ang kamay ko kaya napapahiya akong ibinaba ito at napasimangot. I don't care. Malamig nitong sabi at tinignan ako bago inirapan, saka nilampasan at naglakad papunta sa grand staircase. Bahagya namang napaawang ang labi ko. Inirapan niya ako. Tapos sinabi niya, I don't care. Sa akin ba niya sinabi iyon na sa mama niya? Hindi ko alam. Sa akin kasi siya nakatingin. Alastair, show some respect. Maotoridad na utos ni Ma'am Alicia. Napatigil naman sa paglalakad si Mr. Wilson sa grand staircase at lumingon sa akin. To my room, Villafuerte. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko nang marinig na pinapapunta ako ni Mr. Alastair sa kwarto niya. Parang paulit-ulit itong sinisipa ng kabayo, kinakabahan ako. Malala ang ADHD ni Mr. Alastair, malay ko bang nagalit siya dahil ang clumsy ko. Kaya papupuntahin niya ako sa kwarto niya para pagalitan. Tahimik na dito sa living room at parang may dumaang 1,000 anghel sa sobrang tahimik. Hindi sila nagsasalita at nakatitig lang sa akin. Nag-aabang ng aking gagawin. Wala na si Mr. Alastair, tuluyan na siyang umalis matapos niya iyong sabihin. Nagdadalawang isip pa ako kung pupunta ba ako o hindi. Baka kasi pagpasok ko sa kwarto niya ay sumalubong sa akin ng isang itak. Pero syempre, joke lang yun. I think you better go, Iha. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang pinaghihintay siya. Parang tuod naman akong tumango. Mabagal ako naglakad papunta sa grand staircase. Habang umaakyat ay may makikita kang malaking portrait na nakalagay sa pader. Sila ng mama niya. Naka-formal suit siya at mukhang nasa 18 years old ito ng kohanan. Nakaupo si Ma'am Alicia sa upuan at nakatayo sa gilid niya si Mr. Alastair. Nang makaakyat na ako sa hagdan ay kumaliwa ako. Hindi ko alam kung saan ang kwarto ni Mr. Alastair. Hindi ko na itanong. Bahala na lang. Didiskubrehin ko na lang ng sarili ko. Puti ang kulay ng buong mansyon. Sa pasilyo ay may nadadaanan akong mamahaling paintings at ilang vase na nakadisplay. Para siyang isang exclusive na penthouse. Mas malaki nga lang ito at mas maganda. Habang naglalakad, ay may nakikita na akong pintuan na magkakalayo. Kulay beige ang kulay ng pinto. Ito na siguro ang mga kwarto. Inisa-isa ko itong kinatok at bahagyang binuksan pero walang tao. Halos pare-parehas lang ang laki ng bawat kwartong nabuksan ko. Pare-parehas din itong may flat screen TV. Pwede ka nang tumira sa kwarto mo at hindi na lumabas. Napatigil ako sa paglalakad nang makita ang isang double door na kulay black sa dulo ng pasilyo. Ito na ang dead end. At base sa gara ng pinto, alam kong dito na ang kwarto ni Mr. Alastair. Mabilis ako naglakad papalapit doon. Iniwan ko nga pala ang mga gamit ko sa living room. Hindi ko pa alam kung saan ang magiging kwarto ko kaya iniwan ko muna doon. Nang makarating sa malaking double door ay agad akong kumatok. Mr. Alastair Wilson III? Agad na bumukas ang pintuan at sumalubong sa akin ang naka-half naked na si Mr. Alastair. Naka-boxer lang siya at bumubukol yung niya. Pinasadahan ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa at bahagyang napalunok. Ang lalaki ng bicep niya na parang kapag naniyakap ka ay madudurog ka. Ang lapad ng dibdib niya at may 8-pack abs. Kitang-kita ko rin ang malinaw ang V-line niya. Dumadaos-dos pa ang tubig mula sa kanyang buhok na basa hanggang abs niya. Muli akong napalunok at napaiwas ng tingin. Ang init dito. Huh! You're late. Malamig nitong sabi. Napaangat ako ng tingin at nagsalubong ang mata namin. Blanko lang ang ekspresyon ng mukha niya pero sobrang gwapo pa rin niya. Sorry. Nag-iwas ako ng tingin. Mukhang kakalabas na lang ng comfort room niya at kakatapos maligo. May nakasabit pa sa kanyang balikat na puting tuwalyang may initial na ATW. Binuksan niya ng maluwag ang pinto. I don't tolerate latecomers, but since it's your first day, I'm going to let it pass. There's a punishment in every wrong actions.
Be late again and you'll have your first punishment. I don't give warning, so be responsible. Napaawang ang labi ko dahil sa sinabi niya. Mas mukha pa siyang terror kesa sa college professor ko noon. Pumasok na siya sa loob ng kwarto niya at pumasok sa isang pintuan. Sa hula ko ay walk-in closet niya iyon. Ako naman ay lalong napanganga nang makapasok sa kwarto niya. Kalahati na ata ng bahay namin ang kwarto niya sa laki. Black and gray ang theme ng kwarto. May complete sala set. Ang kanyang couch ay kulay itim tapos ang cute nung center glass table niya dahil para itong aquarium. May maliliit na isda ang lumalangoy sa loob. Para akong mangyan na tinuktok ang glass table. Nagsigalawan naman ang mga isda na ikinamangha ko. Maraming pasikot-sikot sa kwarto niya. Ilan sa divider ng bawat sulok ay isang glass wall at isang mahabang gray grills. Yamanin na yamanin. Nag-ikot-ikot ako dahil kailangan ko ito sa uluhin. May nakita ako isang pinto na kulay gray. Binuksan ko ito at sumalubong sa akin ang office like library. May matataas na bookshelves ang nakapalibot at ilang lalagyan ng mga documents. May mga lagayan din ng medals, diploma, trophies at pictures. May sariling sala set din pero kulay gray naman ito. Sa kesame ay may isang maliit na chandelier. May parang platform sa gilid at doon nakalagay ang malaking table niya na kulay gray. Sa likod nito ay may makapal na gray curtain na tumatakip sa glass wall. Lumabas na ako doon at tinignan yung bathroom niya. May jacuzzi, shower area, hugasan ng kamay, toilet at madaming iba't ibang sabon. Sinunod kong pinasok ang bedroom niya. May king size bed na kulay black. May flat screen TV na nakadikit sa pader at sa baba noon ay may maliit na cabinet. Ang sarap sa ilong ng manly scent ng kwarto niya. Mayroon ding study table sa gilid. May maliit na mga bookshelves tapos may mini comfort room. May malaking chandelier at may veranda. Ilan ba ang sala set, library at CR niya dito? May mga abstract na painting rin sa paligid at may cactus. Lumabas na ako ng kwarto niya. Ang hindi ko lang napapasok ay yung walk-in closet niya. Saka yung isa pang pinto na nasa katabi ng kwarto niya. Saktong pagdating ko sa living room ng kwarto niya ay nakaupo na siya sa couch at may folder na binabasa. Nakapangdikwatro ng pambabae at seryosong-seryoso. Sit. Napangiwi ako. Ano ako, aso? Hindi na ako nagreklamo at pumunta sa kaharap niyang couch at doon umupo. Since you're going to be my personal assistant, your room will be the extension of my room. Napatango-tango ako. Baka yung hindi ko pa nakikitang room ang extension kuno ng room niya. I know, you know my background. I'm not going to introduce myself. Just call me and the way you would be comfortable. Napatango-tango ako. Medyo nagtataka lang dahil sabi ni Ma'am Alicia ay hindi ito pala salita pero ang dami-daming sinasabi ngayon sa akin. Akala ko ba ay si Ma'am Alicia ang mag-o-orient sa amin. Malamig ang pananalita at mukha pa rin masungit pero naa-appreciate ko ang sinabi niyang pwede ko siyang tawagin sa kahit anong pangalan na gusto ko. Parang inalis na rin niya yung formality at parang sinabi na niya na pwede kaming maging casual sa isa't isa. Though, yun naman talaga ang plano ko para hindi niya maramdamang may disorder siya at nurse niya ako. This is my schedule. List of my like and dislike. You can do and don'ts and my rules. Read it carefully and as much as possible, memorize it. Napatango-tango ako at kinuha ang folder na kanina niyang binabasa na nilapag niya sa center table niyang parang aquarium. Yes, boss. Third. Bigla na lang lumabas sa bibig ko ang third. Ito was supposed to be Alastair pero nasabi ko na. Mukhang mas maganda naman pakinggan ang third kesa sa Alastair dahil kapangalan niya iyong tatay niya. I bet he hate his name dahil kapangalan niya ang nagpahirap sa kanya. I saw how his lips rose up pero sandali lang iyon. Baka nga namamalikmata lang ako dahil hindi naman daw ito palangiti sabi ni Ma'am Alicia at halata naman. Go, get your things and move it to your 2 months room. You can rest or go to the beach and make a tour for you to familiarize with the place. I need you tomorrow, so be ready. Napatango-tango ulit ako.
Tumayo na siya kaya tinuon ko ang atensyon sa folder na binasa niya. Did you already have breakfast? Natigil ako sa pagbabasa at nag-angat ng tingin. Hindi pa rin siya umaalis sa pwesto niya kanina at nananatiling nakatayo. He just stared at me with his blank expression. Bahagya ako napangiti dahil sa tanong nito. Hindi naman pala siya heartless and rude. Cold lang talaga siya. Don't get me wrong, I just wanna ask you to get one for me. Don't imagine things. Agad nagingiwi ang ngiti ko. I didn't imagine anything. Binaba ko ang folder sa lamesa at tumayo. Ikukuha na kita, anong gusto mo? Anything. Sabi niya at umalis na. Pumasok siya sa kanyang office. Napakamot naman ako sandali sa aking ulo bago lumabas ng kwarto. Pagbaba ko ng grand staircase ay saka ko lang nakita na nag-aabang pala silang lahat sa akin. Lumapit agad sa akin si Ma'am Alicia. How are you? Are you okay? Did my son do anything bad to you? Nahihiyang napakamot ako sa batok at binigyan ng matipid na ngiti. Wala naman po siyang ginawang masama. Okay lang po ako. Ikukuha ko lang po siya ng pagkain. Agad na napakunot ang noo ni Ma'am Alicia. Kakakain lang niya 15 minutes ago. Baka po nagutom ulit? Hindi ko siguradong tanong. Napatango naman si Ma'am Alicia. Ako na ang kukuha. Wait me here. Napatango ako at umupo sa couch kasama ang alpati maliban lang kay Asia. Umalis na si Ma'am Alicia kasama si Dr. Civilian. Sure kang walang ginawa sa'yo? Hindi ka sinigawan or anything? Umiling ako sa tanong ni Leo habang tinitingnan ang bagahe ko. Wala nga, ang totoo niyan. Mukha naman siyang mabait. Masungit at cold lang siya. Sabay-sabay silang napairap. Mabait? Don't make me laugh, Reels. Binastos niya kami kanina. He's so rude. Sabi ni Harry. Nagtataka ako naman silang tiningnan. Bakit? Ano bang ginawa niya? Habang nagpapakilala kami, nagsa-cellphone siya. Tapos hindi man lang siya nagpakilala. Binigyan niya lang kami ng board look. Tapos habang kumakain at nagkukwentuhan, binabara niya kami. Rude. Ayoko na sa kanya. Nakasimangot na sabi ni Paris. Intindihin niyo na lang. Nagkibit balikat lang sila. Nagkaroon pa kami ng ilang kwentuhan about sa condition at history ni Third. Hindi nagtagal ay dumating na si Ma'am Alicia dala ang pagkain. Sinabi niya siya na raw ang magdadala ng pagkain kay Third, kaya nanatili lamang ako nakaupo dito habang nakikipagkwentuhan kina Cleo. Riley, iha. Natigil kami sa pagtatawanan at sabay-sabay na napalingon kay Ma'am Alicia. Bumaba siya ng hagdanan na hawak pa rin ang tray na may pagkain. Bakit po? Lumapit siya at binigay sa akin ang tray. Tinanggap ko naman agad iyon. Ikaw daw ang magdala dahil ikaw ang inutusan. That brat. Naiiling na sabi ni Ma'am Alicia. Napatango naman ako. Sige po, maiwan ko muna kayo. Ako mang aalis na ako nang pigilan ako ni Cleo. Samahan na kita, Ril. Dalhin ko ng maleta mo. Saan ba ang kwarto mo? Kinuha ni Cleo ang maleta ko at lumapit sa akin. Sa kwarto ni Third. Sabay-sabay silang napatingin sa akin. Gulat ang ekspresyon na makikita sa kanilang mukha. Napakunot naman ang noo ko. May sinabi ba akong mali? Did I hear you, Iha? You called my son Third and he'll be staying in his room? Inosente ako napatango kay Ma'am Alicia. Sa extension ng room niya daw po ako and he said, I can call him wherever I want. Napatingin si Ma'am Alicia kay Dr. Civilian kaya napatingin din ako kay Doc. That's a good sign. Sabi ni Doc, you can go now, baka. Lumamig na ang pagkain at magalit si Mr. Alastair. Tumango kaming parehas ni Cleo at sabay na naglakad papunta sa kwarto ni Third. Huy, Ril, mag-ingat-ingat ka kay Sir Alastair at baka manyak yan. Natawa ako ng bahagya at binatukan siya. Mabuti na lang at nasa pasilyo pa kami. Walang nakarinig ng sinabi nito. Sira ka. Mukha lang yung delikado pero hindi naman ata siya ganun. Tinawanan niya lang ulit ako tsaka inakbayan hanggang sa makarating na kami sa double black door. Agad kong kinatok ang pinto at agad naman itong bumukas. Sumalubong sa amin ang nakakunot nitong noo at mas lalo pang nangunot nang makitang kasama ko si Cleo. Why are you here, male nurse?
Napaawang ang labi ko dahil sa arogante nitong tanong. Mukha pang wala ito sa mood. Napahigpit naman ang pagkakaakbay sa akin ni Cleo. Saglit itong tinignan ni Third bago binalikan ng tingin si Cleo. I'm here to help Ril with her luggage patient. Muling napaawang ang labi ko. Mabilis kong kinurot si Cleo at binulungan. What's your words, Cle? Sorry. Bulong din ito pabalik. Are you two done flirting? Napaawang ulit ang labi ko dahil sa sinabi ni Third. Sabay kaming napalingon kay Third na blanko lang ang ekspresyon pero nag-iimit na siya ng black aura. Mukhang tuluyan ang nawala sa mood. Naalala kong may nabasa ako sa dislike niya na ayaw daw niya nang nakikipaglandian kapag nasa trabaho. Hindi naman ako nakikipaglandian na. We're not flirting, we're just talking. Depensa ko. Umirap lang siya. Kinuha niya sa kamay ni Cleo ang bagahe ko at niluwagan ng pinto. Camin Villafuerte and you male nurse get lost. Mabilis ako napalingon kay Cleo at binigyan niya ako ng I told you. Hindi siya mabait look. Nakaakbay pa rin siya sa akin at hinila ako palapit sa kanya. Sa kahinalikan ng noo ko. It's just normal for us since magkasama na kami since college at magkaibigan na rin kami. Ganoon rin sila kina Eria, Asia at Paris. We're like sisters and brothers. I'll see you later, baby Ril. Sabi niya, tumango lang ako at pinanood siyang umalis. Are you coming in or not? Mabilis ako napalingon kay Third. Pumasok ako sa loob at halos mapatalon ako sa gulat nang isara niya ang pinto ng pabagsak. Inihagis ni Third ang bagahe ko sa sahig na gumawa ng malakas na ingay. Kinuha niya ang tray sa kamay ko at tinapon kung saan at may nabasag pang babasagin na nakapagpatalon sa akin sa gulat. Nanlalaki ang mata kong napatingin kay Third dahil sa gulat. Bahagya pa ako napaatras dahil nanlilisek ang mata niya habang nakatingin sa akin. Did you read the folder? Kinakabahan akong tumango. I don't like seeing some bitches and jerks flirty. So, don't do that again. Do you understand? Dumagundong ang malakas at nakakakilabot niyang boses na mabilis kong ikinatango. Nanginginig na ang mga tuhod ko sa gulat at takot. Mas malala pa siya sa dati kong pasyente. Habang nasa living room kanina ay nalaman kong nang babae pala ang tatay ni Third at nakita niya ito. Dahil doon ay paulit-ulit siyang binugbog ng tatay niya para hindi niya sabihin kay Ma'am Alicia ang nakita niya. That explained why he is angry. Napasabunot siya sa buhok niya at napasigaw ng malakas. Hindi naman ako makagalaw sa gulat at pinanood lang si Third na magbasag ng mga gamit. Napaupo siya sa sahig at bigla na lamang sumuksok sa itim na couch. Nabahag naman ako nang makita ang takot sa mukha niya. Mahina pa siyang bumubulong ng, No, Dad, please, no. Third? No, please. Don't come near me, Dad. Ayoko na po. Ayoko na po. Nataranta na ako nang makitang lumuluhan na si Third. Shit, kasalanan ko to. Hindi niya pwedeng makita o maalala ang isang parehong sitwasyon niya dati para hindi siya mawala sa sarili. Mabilis akong lumapit kay Third at lumuhod sa harap nitong panay ang siksik sa couch niya. No, don't hurt me please. Papa, masakit po. Masakit po. Parang bata nitong sabi at nagpatuloy ang pag-agos ng luha nito. Parang gusto ko na rin tuloy umiyak dahil sa nakikita. Grabe, sobrang trauma ang dinanas niya. Third, it's me. I'm sorry, hindi na mauulit. Hinawakan ko sa pisngi si Third at pinilit na ipaharap sa akin ang mukha na nagawa ko naman. Nang magtama ang mata namin ay kitang-kita ko sa mata ang takot at sakit niya. Pinunasan ko ang mga luhang tumutulong mula sa mata niya at paulit-ulit na ihinalikan ang noon niya. Ganito ang ginagawa sa akin ni Mama dati kapag may masama akong napapanaginipan. Effective naman dahil agad siyang tumahan at tumitig sa akin na parang bata. Sorry na ha? Sorry na Third. Hindi ko na uulitin. Hindi ko alam na magkakaganyan ka. I'm sorry. Huwag ka nang umiyak ha? You won't hurt me anymore? Parang bata nitong sabi at napatango-tango ako. Yes, I won't hurt you. Just please, don't cry, okay? Tumango-tango siya na parang bata at ngumiti ng malapat.
Para namang nahulog ang puso ko dahil sa ngiting iyon. Promise me, you won't do that again. Biglang nagseryoso ang boses niya na ikinatanggal ng kamay ko sa pisngi niya. Para siyang sinasaniba ng demonyo. You won't flirt with anyone again, Dad, okay? Mabilis naman akong napatango. Tingin niya sa akin ngayon ay papa niya. Yes, I won't flirt with anyone. Ang seryoso niyang mukha ay biglang nawala at ngumiti sa akin ng malapad. Dad, I want to sleep. Nakanguso nitong sabi na ikinaawang ng labi ko. His eyes are in bloodshot. His cheeks and nose are red. He's so cute. Pinigilan ko ang sarili kong pisilin ang pisngi nito at inalalayan siyang tumayo. Okay, tara na sa kwarto mo. Buhat? Napanganga ako dahil sa sinabi niya. Shit, bubuhatin ko siya mas malaki pa siya sa akin. What the? Napakamot ako sa ulo ko. Diyos me naman. Ha? Ang bigat-bigat mo na Ngumuso siya at aktong iiyak ulit kaya napahilamos ako sa mukha ko. Shit, unang araw ko pa lang, ganito na. Paano sa susunod na araw? Oh, wag kang iiyak. Damuho ka na kaya maglakad ka. Will you sleep beside me like we used to do? Napatango na lang ako para magtigil siya. Inalalayan ko siyang tumayo at pinilit iniwasan ang mga basag na gamit saka kami pumasok sa kwarto niya. Inihiga ko siya at kinumutan ng comforter. Napatingin ako sa wall clock at nakitang 8 a.m. pa lang tapos matutulog daw. Pambihira. Come here, Daddy. Tuwang-tuwa niyang sabi habang itinuturo niya ang tabi niya. Napabuntong hininga na lang ako at umakyat sa kama saka siya tinabihan. Agad siyang yumakap sa akin at siniksek ang mukha niya sa leeg ko na ikinabato ko. Kung hindi lang ito, inaatake ng sakit niya ay ibabalibag ko na ito. Malalim ako na pabuntong hininga at sinuklay ang buhok niya gamit ang daliri ko. At tinapik-tapik ang likod niya para makatulog agad. Nagham ako ng kanta at lalo pa siyang nagsumiksik sa leeg ko at niyakap ako. Lumayo naman ako ng konti dahil nakikiliti ako pero humabol lang ito. You smell so sweet. Malambing nitong sabi, tumama ang hininga niya sa leeg ko at naramdaman ko ang pag-amoy niya sa leeg ko. Natigil ako sa paghaham at pagtapik ng likod niya. Para akong kinoryente ng libu-libong boltahe nang tumama ang ilong niya sa leeg ko at kinilabutan. Bigla siyang natigil sa pagsinghot at nag-angat ng tingin sa akin. Halos maduling naman ako dahil halos 2 inch na lang ang layo ng mukha niya sa mukha ko. You're not my father. Seryoso nitong sabi sa akin at pinakatitigan ako sa mata na para bang kinikilatis ang buo kong pagkatao kasama ang kaluluwa ko. Hindi ako makahinga. Para namang nag-sink in sa kanya ang nangyari at bumalik siya sa westyon niya. Ang mga mata niyang blanco ay muling bumalik. No, and no. Kailangan mong magpahinga dahil kahapon ka pang panay laptop. Dapat malayo ka sa trabaho. Ipapakonfiscate ko mamaya lahat ng gadget mo maliban lang sa cellphone para makapagpahinga ka. And who told you to do that? Hindi ko pinansin ang mga nanlilisik niyang mata. Kahit nakakatakot siyang tingnan, ay ipinagsawalang bahala ko na lang ito. Sanay naman ako sa ganyang uri ng tingin mula sa past patient ko. I am your nurse and personal assistant. Kung gusto mong gumaling, kailangan makipag-cooperate ka sa amin. Inis niyang ginulo ang buhok niya. Okay, just get out and do what I tell you to do. Frustrated niyang sabi na mahina akong ikinatawa, kaya binalingan niya ako ng napakasamang tingin. Sige, teka, ano bang pinapagawa mo sa akin? Naglitawan ang mga ugat niya sa sentido at leeg tapos ang kanyang kamay ay lalong naging ugatan dahil sa panggigigil. Jamail, gigil na gigil niyang sabi at pumadyak pa. Napakagat na lang ako ng ibaba kong labi para maiwasan ang matawa. Pangbawi ko lang ito sa ginawa niyang pagtulak sa akin kahapon Siya na nga itong tinabihan para patulugin, niyakap na ako at lahat tapos itutulak pa ako. Aba, hindi tama iyon. Don't ever miss with me dahil siguradong babawian kita. Oo, ang mail.
Binigyan din ko pa ang salitang meal para inisin ito lalo. Kukuhanin ko na. Dapat pagbalik ko, ready ka na rin for exercise, okay? Halip na sumagot ay inarapan niya lang ako. Napailing-iling na lang ako. Inalis ko na ang pagkakasabit ng salamin niya sa sports bra ko at binigay sa kanya. Kumuha siya ng maliit na panyo tapos iyon ang pinangkuha sa salaming inabot ko saka itinapon sa trash can. Napangiwi ako sa kaartihan ng lalaking ito. Oo, lalaki ba talaga to? Ang arte eh. You are the living bacteria. Don't give me that look. Lalo akong napangiwi. Ako? Bakterya? Sa Riley Villafuerte na caring and loving psychiatric nurse ng Life Intel isang bakterya? Natawa ako ng mahina. Masyado siyang patawa. Kung ako nga isang nabubuhay na bakterya, sigurado akong good bacteria ako. Good for health. Hindi katulad mo, sperm. Girls love sperm. Napanganga ako sa sinabi niya. What the? Kadiri. Iyo, ang mahal po naman is yung nabubuong baby, not the sperm itself. If you don't have sperm, you can't have a baby. And if you do love the baby, then you love the sperm too. Since baby is made by sperm. Napairap ako sa sinabi niya. Pinamewangan ko siya. Excuse me? Baka nakakalimutan mo. Pag hindi ipinasok at ipinutok sa loob, hindi rin magkaka-baby. At paano makakagawa ng baby kung walang papasukang egg cell ang sperm sa laber? Nakita ko ang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi nito. Pakiramdam ko'y namula ako dahil sa sinabi ko. Masyadong vulgar. Bakit ko ba sinasabi iyon? Bakit ba kami napunta sa ganoong usapan? Tumalikod ako sa kanya para hindi niya makita ang pamumula ng mukha ko. Nakakahiya. Dapat ini-English ko na lang para may sosyal. Sa araw ay nakikitaan si Third ng improvement. Lumipas ang buwan ay naging maayos na siya. Sa tingin ko, hindi na ako kailangan kaya naman ako na ang dumestansya at nag-quit. Pakiramdam ko babalik lang ang obsession niya kapag nakalapit pa rin ako. Sa paglayo ko ay lumayo na rin siya sa lahat at give up ang lahat-lahat. Ginusto niyang maging normal na tao. Ayaw na niya na tinuturing siyang espesyal at pinagsisilbihan. Mas gusto niyang maranasan ang mga bagay na hindi niya kailanman nararanasan. Naging malaya siya at nandito pa rin ako. Nakaalalay ako sa kanya dahil alam kong naninibago pa siya. Kaibigan lamang talaga ang kaya kong ibigay sa kanya. At bilang kaibigan ay ginawa ko ang lahat upang matulungan siya. Masaya ako sa ginagawa niya ngayon. Na ipapakita na niya kung sino talaga siya at walang dumidikta at pumipigil sa kanya. Akala ko mawawala na ang pagtingin ni Third sa akin. Dahil hindi ko naman iyon pinapansin noon. Ngunit bigla na lamang siyang kumatok sa pinto ko at nagpaalam na manliligo ng maayos. Hindi na siya yung abusive, aggressive at may obsession na si Third. Masayahin na siyang tao at malumanay na talaga namang ikinatuwa kong pagbabago niya. Hinayaan ko siyang ligawan ako dahil nais kong subukan. Akala ko nga ay mamadaliin at kaiinisan niya dahil napakatagal ng process niya sa panliligaw. Halos 1 taon na siyang nanunuyo sa akin at aminado akong sa ilang buwan pa lang ay nakuha na niya ang loob ko. Pero gusto kong itest kung hanggang saan siya tatagal, hanggang sa napatunayan kong totoo na ang pag-ibig niya. At hindi na lamang dala ng obsesyon. Naging kami na Third. Hindi muna namin iniisip ang kasal ngayon dahil mas kinikilatis pa namin ang aming sarili. Ngunit masasabi kong si Third na nga ang nais kong makasama habang buhay. I'm so proud of you, love. Bulong ko bago siya hinagkan sa forehead. I love you. Ikaw ang naging inspirasyon ko. Uwi ka niya na ikinataba ng puso ko. Kapag ready na tayo sa kasal natin, nais kong hingiin ang kamay mo sa harap ng maraming tao. Dagdag pa niya. Ngumiti ako bago napatingala sa kalangitan. Maliwanag ang buwan at kitang-kita ang mga bituin. Nakaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin kaya yumakap ako kay Third. Kontento na kami sa kung ano ang sitwasyon namin ngayon. Pasasaan ba't darating din kami sa kasalan. Ngunit sa ngayon ay ayaw muna naming magmadali.